DZXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Buo ang integridad sa pagkalap at paghahatid ng mga balita. Walang haka-haka, walang duda. Buo at totoo ang mga balita. Kapag tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Headlines. Sa Diretso Balitang Surigao, sa mga radyo man idol, Jojo Ferrol, Idol Gerson Galotera Fuentes. Padlaw na, biyernes na, pizza 13 sa buyan sa Marso, year 2026. Sa headlines sa atong mga balita, in-bank hearing tagapahigayon ng mga sakop ng sangguniang panlalawigan sa pagtugi sa negatibong epekto ng tensyon sa Middle East. Misibat na suspect sa drugs operation ng Socorro Municipal Police Station taghanap na. Samtang reklamo, batok na kukal yung shipping lines, taggatuki ng mga sakop ng konseho ng probinsya sa dihang tagpatawagan committee hearing ni board member Bernal. Simultaneous air trade drill ng Bureau of Fire Protection taglunsad. People's Day 2026 tagsugdan na dito na sa Barangay San Juan na kundi pipila ka mga opisyalis ng Surigao City lagip na isabkan ni Congressman Barbers ang mitambong dito. Top number 7 most wanted person sa kasong bawsi na sikob sa mga kapulisan. Sa balita sa gawas na nasud sa Estados Unidos, sa mga otoridad, tagpadayaga ang naila na pagkumpirmar sa matupandak pa na sospek na nagtinguha sa paghimo ng unang kagubot dito na sa Michigan na kundiin pipila ka mga armas nakuha gikan sa mga sospek. Sa balitang paugnat sa kusog sa NBA, Bam Adebayo ng Miami Heat mitalag 83 puntos aron pildihon ang Washington Wizards sa final score 150-129. Samtang sa showbiz, aktres na si Loisa Andalio ang nanganak na sa unang baby nila ng bana na si Ronnie Alonte. Samtang sa balitang panghimagas, pinakabatang designer sa inilang fashion show sa Paris, nag-edad og 10 anyos, nag-trending social media. RMN News. Diretso Balitang Surigao. Sa detalye sa atong mga balita, tagsugdan na ang People's Day 2026 kaghapon na kundiin na pinaagi na sa isa ka programa dito na sa Barangay San Juan Gym. Ang libre na serbisyo gikan na sa mga naglaing-laing departamento sa gobyerno syudad, lagip na isab sa mga national ahensya o pribadong sektor, ang tagpadayaga dito paghatag ngadto na sa mga residente. Sa mo isab na paglusad ng People's Day 2026, ang tagpaabot ang pasalamat ni Barangay Kapitan Bobet Monteros na Barangay San Juan ang mato pa paglusad niini dito na sa ila barangay. Mag-welcome sa inyo ng din sa ato barangay alang sa pagsugod sa People's Day 2026 na biyong program. Hindi na kalimutan, nagpakita na nato sila seryoso kadyon sa paghatod ng polido o kalidad na serbisyo ngadto sa katawan. Dili na kinahanglan ang umanang pagkatanan na Diyo. Kay hindi mismo sa ato barangay pagpaabot ang mga serbisyo sa atong city government. Salamat na doon ka Radyo Mayor Columna o sa imong team sa paghatod sa gobyerno suot sa katawhan. Kini isa sa timaan ng serbisyo publiko dili lamang puro sa aral, kundi naghimog ka doon na makita ang pumating sa matang San Juan. Ang debek sa nang pagpadayag sa pag-welcome o pagpasalamat ni Barangay Kapitan Bobet Monteros na Barangay San Juan. Samtang sa monokasyon, andito isaban mga kaibanan ini na kapin 40 ka mga barangay kapitanes sa sakop ng Surigao City. Sa mo isab na pagpahigayon sa People's Day, ang may padayag ng mensahe si Vice Mayor Alfonso Casura.
Handabek sa ng pagpadayag sa mensahe ni Vice Mayor Alfonso Casura. Samtang sabi isaba ni Mayor Paul Dumlao, tagapaningus ganini, kung uno ka-importante ang napagpahigayon na namon na aktibidad sa People's Day. Ilabi na ang mga nagkalaing-laing libre na serbisyo na ila isab tagdaya ngadto na sa amon na barangay yung mga residente. Alaon pa, diyaw na dire, hako ka radyo in People's Day. Pero, tungod kay isa man ang atong pangandoy, isa man kasudang katudsuan na maghatag kita ng serbisyo sa mga sumigawnon na wayang pinili. Aring gihapon ang atong mga partner agencies, ikaubatan na tuwing diyaw gihapon sila dire, palakpakan na sila ng puso. Ang andam, kaninin nato ang mga tarpaulin na nato sa nagpagtabang sa inyong mga papeles, palakpakan nato ang Public Information Office. Of course, ato suki, dire sa atong People's Day, sa gihapon kuman, dili mahutan, kay permi na anak, ang mga salawan, ato mga bagoon, ang mga yapay, mga birth certificate, hatid sa itong mga anak ninyo sa gawas, kayo ninyo sa mga kay sa gihapon ang local civil registrar. Katao si Dito, dahil po anak sa gawas na yung siguro ni mo dire. Pero pasabot sa inyo mga anak, ato sa laing barangay. Pwede gihapon ninyo dahil mo dire. Ay paghihapon nato ang Philippine Statistics Authority. Palakpakan nato sila. Tapik sa ng pagpadayag ng mensahe ni Mayor Paul Dumlao sa dihang taghimo kaghapon anamo na People's Day. Ija isa ba tagpaningusgan kung uno ka-importante ang panaghiusa ng mga nagkalaing-laing opisyales para na mapadadyon anamo na paghatag ng nadugang serbisyo. Ija isab isa-isa na taggatudlo ang mga proyekto na tagbuubo dito na sa Barangay San Juan. Lagip na isab ang dugang plano sa umaabot.
Dugang pagpadayag pa sa mensahe ni Mayor Paul Dumlao sa mo'y na okasyon an mitambong dito si kani Congressman Robert Ace Barbers na kundi ni isap tagtudlo na si an ija presensya an agig pagrepresentar sa ija nakapikas na si Congresswoman Bernadette Barbers ng Distrito 2. Ako na jobless man ang kuman, proxy naman ako sa atong congresswoman kay aram man nila kabisit naman dito sa kongreso. So, tanan mga projects na inagurahan, ako'y ni proxy, ako'y ni attend. Kaya para sa makahatag ng mensahe in behalf sa atong congresswoman o sa atong gobernador. Atong gobernador, tuwa man dito sa Siargao kuman, kaya nagpahigayon sa sila ng pickleball tournament o tennis tournament yan sa mga ka so ini kuman kay kuan hamok-hamok pa at up to the opening sa atong Caraga Regional Meet no so dahil gyapon na mensahe ang atong governor ang atong congresswoman na ako baganan maghatag na nini kaya ako may atong Ano tabi ka sa pagpadayag isab ni Congressman Robert Ace Barbers ng Distrito 2. Sa duganghan ay sa dob mga bayta, gilunsad gilayon ang hot pursuit operation sa pagsikob sa misibat nga suspect sa gilunsad nga bypass operation sa mga operatiba ng Socorro Municipal Police Station diha sa may Purok 1 Barangay Nueva Estrella sa Socorro, Surigao del Norte. Apan na sikop og na corner usab ang usa pa kakaibanan nini sa gilunsad nga bypass operation din ang nakasibat nakilay-ang si Aljon Cruiz Ilandag nga taga Barangay Sungkoy sa nahisgutan nga lungsod samtang ang na corner nga kaibanan nining si Kari Kaintoy Danyas alias Kalong, 34 anyos ang nakuhaan kini mukabat sa 5 ka plastic sa siya sa tagtuang droga nga gibanabanag motimbang sa 0.8 gramos nga dunay kantidad nga 5,440 pesos. Na-recover usab sa nadakpang suspect ang cellphone nga gigamit sa transaksyon sa motorsiklo nga gisakyan usab sa mga suspect diin na sa gihimong drug deal dito sa mahisgutang lugar. Ang malampusong nadakpan ang usa samtang nakasibat usab ang usa nini. Di napaslak na kuman sa custodial facility ng Socorro Municipal Police Station aron usab nga ipasangat dito sa korte ang kasong paglapas sa Section 5 o 11 sa Article 2 sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Sa Radyan pa, sa dugang pa ng mga balita, ang nasunod na balita doon sa Adrian and Joy Bellberry para na sa mata na hait o tinaw. Isa ka N-Bank hearing ang tagpatawag ng mga sakop ng sangguniang palalawigan kagahapon sa pagtuki sa negatibong epekto ng tensyon dito na sa Middle East, partikular na sa pagtaas ng presyo ng gasolina, diesel, giban pa ng mga produktong petrolyo. Lagip na isab ni an epekto ngadto na sa mga nagunang panaliton o giban pa na sektor. Patawag dito pinagi na sa Zoom an representante ng Department of Energy, lagip na isab ang makalakuan sa Department of Trade and Industry, DTI, Philippine National Police, lagip na isab ang National Food Authority, Provincial Agriculture's Office, lagip na isab ang nagrepresentar sa Surigao Chamber of Commerce and Industry o SCCI o giban pa. Sa taas-taas na mo ng in-bank hearing na kundiin na padayagan pipila kapag gatuki ng sitwasyon sa kinatibukan o unay pa'y posible na maitabo. Sa umaabot, ilabi na kundi ligapon na mga taga na paggatapos na muna tensyon sa Middle East na kundiin tagatudlo ni Vice Governor Jed Gokyangke na adton milabay pa na simana ilainin na hunahunaan sa pagpatawag ng tigom inipara na plastar isaba ang sunod ng mga lakang sa habig sa lokal na gobyerno ng Surigao del Norte. Last week pa yun, no? Kaya ito na daan anticipate lagi atong kasamok sa Middle East. Nakita na nato na ang problema ko man nato ang pagsaka ng presyo ng di ra kung fuel, kundi domino effect man ini, apil man ang tanan ng mga pamaliton. But this is just the number 2 problem, ang pagsaka ng presyo. The number 1 problem here is kung mahudta ng supply. Maapektuhan ini ang kuryente. Di kita gusto na maabot dito na punto. At the same time, ang pagbalanse, kung pagtaas ng tanan presyo ng pamaliton, balanse pa ba sa mga minimum wages ng matag probinsya? So, dako karadyaw ini na hisbutanan, gumikan kay halos dili nato kontrolado ang pagsaka ng presyo sa kaladyo man ng Middle East, pero apektado ang katauhan sa tibuok kalibutan, labi na sa atong probinsya. So nagpatawag kita ng meeting together with the line agencies, especially with DOA, as to an update kay gusto nato mahibawan kung enough pa ba nila supply o hantod kun upaman ang nila supply.
na hisgutan gainan ng representative ng DOA na sa pagkakuman bastante pa hantod sa buyan ng Abril. Mahibawaan ra ko no kung jaon na mga rationing kung magkuyang na ini. So that is very alarming if that will happen. So as early as now, tag-convene nato ang nato mga line agencies together with the representative of our private sector and Chamber of Commerce sa nananiban pasap na mga sektor para ato na daan ini mahisgutan pag ini na sitwasyon moabot ng Abril kunya na ato mga stocks ug ang ato mga pamaliton musaka na ug sa jaon sa nato NFA nabatian sa nato nila mga programs idyo man siguro na cover ato ito i-publicize na joy ila barato ng mga bugas kung adto mo palit dito sa NFA magdaya lamang ng ID ng senior citizens kung 4-piece member kung mga fisherman kung ano mga indigent kita pwede kita makapalit dito ng barato na bugas at a price of pila to 33 pesos per kilo. But limited ra jaon kay para dili sad ma-abuse kay lagi sa ija taglaong na jaon kunoy nagpalit hamok na mga ngayan tapos tagbaligya ra, no? So amo jaon. Pero so far, Vice Gov, ang mga domino effect ba sa ining sitwasyon sa Middle East, pagtaas ng presyo ng mga oil products sa mga ordinaryo na mga Surigao o mga naglisod? Daghan na ba yung mga sumbong na paabot sa inyo sa nahimong epekto ni ini? Yes, oo, alarming karadyaw. Number one na nagreklamo na ang ato transport group. Di ba? Gusto na sila magpa-increase ng ila plitihan. No? In which inisad gani ang ato taga DOTR para mamati sa kita kay paprobahan pa man sa ini sa mga council inin pagsaka nila ng presyo. At the same time tag-monitor sad nato through DTI ang mga presyo ng iba ng mga pamaliton di ra kon sa fuel. As of now dapat wayay increase kaya pay approved increase sa tanan mga pamaliton. As of the fuel sap, sige nag-increase ang mga depo o sa tag-question nato si DOE. Uman halos everyday man nag-increase, naya may supply na noabot. So meaning, adto na mga supply, old stock pa to na mga supply. So uman ang depo, andyaon dagko na mga suppliers, increase naman sila kung paliton ng mga retailers. Ang pagpadayag sunod-sunod ni Vice Governor Jed Gokyangke. Nagipisab na ija tagatudlo na tagpatawag nila ang makadagkuan sa nagalaing-laing nasyonal na hensya ini para isab na may koordinasyon na himuon na ngadto na sa lokal na gobyerno ng Surigao del Norte ini para na mahimuan og igon aksyon ang kasamtangang sitwasyon. Nagpatawag nato ang Department of Agriculture and DSWD ang ato NFA. Susama na din ng mga lakang, jaoy mga mas barato na mga bugas na mga pagkaon, kunhain nato angay paliton. Ang sunod nato is to monitor the prices. Iban ang ato uniform personnel, kay sila nagmonitor sad sila sa jaton mga gasoline station na nagsirado. So i-check nila to kung joy stock. Meaning, nag-hoarding. Nagpaabot na musaka ang presyo at isa pa nila ibaligya. So dili dyan pwede. So amo dyan i-monitor na nato mga kapulisan and we requested that by next week mukari diri ang DOE para ma-check nila, ma-investigate nila ang mga gasoline stations, especially ang ato mga prices kay medyo sobra gadto kataas. Although, if i-compare nato sa kaina taglaong ni board member Ricabo, Cagayan de Oro, ang diesel is already 100. No? Sa ato din makita nato joy 70 to 80. But of course, by next week tag-anticipate nato na mo increase pag din. Ang pagpadayag dugang pa ni Vice Governor Gokyangke. Nagipisab na ija tagatudlo na sa kasamtangan hinuon na sitwasyon diri sa Surigao del Norte an waya pay angay na matopa ikapanik na publiko. Sa atong mga igsuon mga Surigao nun, bisan pa man sukon sa kaladyo sa giyera ng Middle East, apektado gud kita tanan, no? Ang tanan katawhan ang apektado. So kuman gani ang ato national government nag-impose na ng 4 days work week, no? Sa national line agencies diyon sa tanan ahensya na nasyonal na panggobyerno, pero sa local government unit taghatag diyon sila na kamanduan sa mga local chief executive. Kung kuman sa probinsya sa Surigao del Norte by next week Monday mag-start na sa 4 days work week physically sa ato probinsya. Pero dili pasabot diyon na waya nay trabaho on a Friday. So pwede gyapon kami trabaho via Zoom. So inganaan taghimo nato sa ato probinsya. Ang sunod-sunod na pamahayag ni Vice Governor Jed Gokyangke.
Sa dugang hanay sa itong mga balita, isip kabahin paghihapon sa pagsaulog sa Fire Prevention Month, laing hugna sa aktibidad ang gilunsad sa mga kawanin ng Bureau of Fire Protection sa pagsalmot sa nationwide simultaneous earthquake drill uban sa mga tinunan sa Surigao del Norte State University. Nahimong walang puson ang amaong aktibidad sa pagtudlo sa insaktong himuon kung ugaling anunay masinating pisang unsang kalamidad sama sa nidog ang insaktong pagsunod usab o pagtuman sa dock cover and hold. Kini ang tagtudlo mismo ng Bureau of Fire Protection pinagi ni Fire Senior Inspector Eduardo Quinto Jr. sa City Fire Station. Diin tagbutyag usab dinhi human sa maong drill gisunod gilain ang senaryo sa sunog alang sa pagtudlo usab kung unoy mga angay buhaton kung mutumaw ang sunog. Kini ang tagbukbo nga kahibayo sa mga tinunan ug dugang pagplastar usab sa kahibayo sa tuang mga tinunan pinaagi sa pagtudlo nini kung ugaling adunay emerhensiya nga mutumaw. Sarabada dyan pa, sadungan pa ng mga balita. Reklamo, batok na sa Kukalyong Shipping Lines, tagtuki sa dihang tagpatawag ang committee hearing ng mga sakop ng sangguniang panlalawigan sa pagpanguna ni Board Member Victor Bernal o mga kaibanan na. Ini partikular na sa reklamo na tagpaabot nan pipila ka mga pasahero ng Kukalyong Shipping Lines, partikular na sa MB Iligan na kundiin aton Marso 8 an sumaya pa na kalit na daot an makina na namuna barko gikan na Cebu City ug waya madadyon na sa pagbiyahe diri na balik sa Surigao City. Sumaya pa na bisan kun adto na gabi anway klaro na pagpahibayo ng mga crew ng Kukalyong Shipping Lines sa ila may tabo sa biyahe. Naabta na lamang ng alas 5 sa buntag pagkasilom sumaya pa na waya man lamang magpadayag ng pagpaklaro ngadto na sa ila. Ug sa man ang iban na mga naggalangkob na mga pasahero ananing kamot na lamang na makahimo ng laing transportasyon para makauli balik diri sa Surigao City. Samo na committee hearing andito ang presensya na mga kadagkuan ang Kukalyong Shipping Lines diri na sa Surigao. Pinaaginan na ilan ni Ivy May Lianan, Attorney Earl Bonachita o Attorney Henry Miguel Luigi Folitio. Samoy saban na tigom ang sunod-sunod na pagkapadayag ang tagapaklaro sa habig na Maritime Industry Authority ug ang nagrepresentar sab sa Surigao Chamber of Commerce and Industry o SCCI. Samo na taas-taas na panagtigom kaghapon ang tagpadayag ni Board Member Victor Bernal na una nila natuki sa sangguniang panlawigan samtang dito sila napaygayo ng sesyon sa Santa Monica sa milabay na simana para na sa among nakatujuan sa pagpatawag ng kadaguan ng Kukalyong Shipping Lines ilabi na sa ini na pinakabagong reklamo na isab. But towards niadto, we raised that issue dito sa among session sa Santa Monica. And I committed to have this committee hearing and invited resource persons from Kukalyong para sila mismo makadungog. And true enough, nakadungog sila kung unsa ka murag kasuko sa mga tao sa mga Surigao noon na murag wala magpakabana ang Kukalyong. And I think that it should have served a lesson to Kukalyong, especially with the advent of the resolutions that we have passed na asking Marina, asking Kukalyong to administratively sanction katong crew who handle the dili kay balo og public relation and human relation sa paghandle sa mga problema sa sama diatong panahon na diatong Marso 8, 2026. Kay murag gipasagdan ng katauhan. Mingon sila nga nag-text. I do not think na nahibalutanan sila sa numbers. And I do not think na I don't believe any kada pasahero na teksta nila. Dili ko matuon niya to. So, with that in mind, we will be following up Marina on our resolutions. And we will be following up Kukalyong on their commitment to replace MV Pilipinas Iligan. Kay sa dugay nga panahon, kana gayon nga barko may naghatag og problema sa riding public sa atong mga katawan sa Surigao.
Sama na problema, board. Bagan dyan may na-brought up ka ganina na may tag-implement na increase sa pamasahe. Yes, mato pa sa atong legal officer nga doon ako no'y gipa dayag nga increase sa kokalyong, but this is not yet a valid increase kay wala pa'y dapat dili pa immediately. There has to be a timetable approved sa Marina and other agencies, but ilan ang i-implement. That is another sore point na dapat nato mahibawan sa mga tao, na dapat sila mo reklamo kung magpalit silang ticket kaya dili pa effective ang implementation sa increase. Last na, board. Kung sa ato na pagpasa ng sunod-sunod na mga resolusyon, nabay gimbug ato ni inin na considering ang regional office na under ang Kokalyong is Region 7. Kita Region 13. Yes, I think doon naghapoy kabugaton kay, if I heard correctly, Marina in our Region 13, nag-ingon siya nga ang atong mga problema ilang sangat dito sa Region 7 Marina. And Region 7 Marina has already come up with a show cause order to Kokalyong na nano dili sila patawan o penalties o dili sila sanction because of this infraction. So, bisan kung ginagmay rin daw ang gihimo diri, although sa atong kabahin, seryoso, ginagko na kini, but all the while we'll be monitoring this kay dili lamang sa regional level kundi sa national level kay we have passed a resolution addressed to DOTR and addressed to the higher offices. Ang pagpadayag sunod-sunod ni board member Victor Bernal, dahil isab na ijatag angkon na sa milabay na mga okasyon na ang daghan nagadod ang nahimong reklamo. Batok na sa Kokalyong shipping lines, gani ang tagreklamo na MB Iligan, ang una na tagapaningusgan na sa pagpasar una ng isa ka resolusyon na sangguni ang panalawigan pipila kabuyan ng milabay, na kundiin tudlo ngadto na ang pagpaningusog ngadto na sa Marina sa pag-awag na dili na pabiyahion na diri na sa Surigao del Norte ang namo na barko. Kay kasagaran ini ang taghimo na pagpadayag na reklamo sa dili maradyaw na serbisyo kasinatian ng mga pasahero. In black and white, pero it is a matter of record considering that this is a public hearing, committee hearing of the Committee on Laws and Ordinances. The utterances of the Kokalyong representatives are duly noted, and he made an apology in public, covered by the media. But we have also requested Kokalyong to post in their Facebook also apology and results of their investigation as regard the administrative liability of his crew in not attending to the needs of the passengers on March 8, 2026. Andugang pagpasabot pa ni board member Bernal. Sa lugang hanay sa mga bayta, gikustudiyan na kuman sa custodial facility ng Placer Municipal Police Station ang itudlong top number 7 most wanted person nga adunay kasong nga paglapas sa Republic Act 9262 kung Violence Against Women and Children's Act of 2004. Human kini nga tagselbi sa mga operatiba ng Placer Municipal Police Station pasado alas 3:30 antak na sa hapon diha sa may Puro 4 Barangay Badas, Placer, Surigao del Norte. Ang usa ka 53 anyos nga sospitsado o akusado nga residente sa nisgutan nga dapit ang giatubang kini ang maong kaso human nga gipalugwa sa korte. Ang kaso nga pinaagi sa pagsilbi ng Wardo Bres sa maong kaso apan tagtugutan kini sa korte nga mubayad sa piyansa balor tag 36,000 ka pesos isip temporaryong kagawasan sa nasangpit nga akusado kinsa ditinado kuman sa custodial facility na Placer Municipal Police Station ang nasangpit nga nadakpan. RMN News, Diretso Balitang Surigao.
Sa Radyon pa, Drigamon sa Diretso Balitang Surigao, sa balita sa gawas na nasud sa Estados Unidos. Radyon pa natagpakisaran sa mga otoridad dito na sa Michigan. Ang motibo ng suspect inihuman na tag-suwayanin na matupabanggaon ang Temple Israel Synagogue na kundin base na sa investigasyon sa mga otoridad na nakitang dadyo ng mga security guards sa napahimutang dito na sa amon na lugar ug sa man na tagpusil nila ang suspect hangtod na ini mapatay. Way hinuna tala na laing na samdan sa amo na lugar na kundi na recover isab na mga otoridad ang pipila ka mga armas lagip na isab pabuto sa ilayom ng kotse ng suspect. Lakip na taggadalidadyo nila pagpabakwit ang pipila ka mga estudyante gumika na sa amo na insidente. Nagapakanat na isab ang mga otoridad ang ilang king sakupan sa amo na lugar o gapadadyo na tagapakisayran kuno ni motibo sa amo na insidente. Balitang Sports. May pakita o aksyon si Bam Adebayo sa paghimok 83 puntos ang ikaduhang labing taas nga puntos sa kaysaysayan sa NBA. Human nga gipildi sa Miami Heat ang Washington Wizards sa final score 150-129 sa aksyon sa NBA kagahapong adlaw sa Kisea Center sa Miami, Florida. Ang pinakaunang salida ni Adebayo mihimo kini 81 puntos kinsa gibirada ni kanhing Kobe Bryant alang sa Los Angeles Lakers og versus sa Toronto Raptors niadtong 2026 og ikaduhang lamang simbolikong 100 points nga gikulit usab ni Welsh Chamberlain batok na sa New York Knicks niadtong 1962. Si Adebayo nipakita og aksyon og timailhan sa labing una nining tiradang 83 puntos sa pagdula nini na kundi na sumala pa nga nagsunod usab ang leading scorer nga si nga gikan usab sa New York Knicks nga mihipos usab og 81 puntos. Balitang Showbiz. Malipayon at agkumpirmar sa aktres na si Loisa Andalio ani dyan na pagpanganak sila first baby na ni dyan na banan na si Ronnie Alonte. Sa social media account ni ang tagpakita ang pagpanganak nan aktres na kundiin na tagpanganlan an ilan na anak na babaji na si Ronnie Lior o may dagnay na Nelly. Tagaparehag isab ni Ronnie an pipila ka mga hulagway nan ilan na anak na kundiin may tagsukbot pa og baro na may inisyal na RL. Samtang way noon na kinatibukan tagpakita ang natibuk naong nan bata gumikan sa matupa privacy. Kung kamduman naton Disyembre 2025 ang unang tag-anunsyo sa duha ang pagkabdos ni Loisa na kundiin nasorpresa pa ang mga fans na nahibawan na tagkasal na ba dya ang mga ini. Pipila ka mga aktres o aktor isab kaibanan sa showbiz ang nagpaabot dadyo ng pipila ka mga congratulatory messages para na sa ilan ni Loisa o Ronnie. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Usa ka record-breaking inilang pinakabatang fashion designer nga misalmon sa palagtigis sa Fashion Week sa Paris bag-uhay pa lamang. Naikilayang si Max Alexander nga gikan pa sa tulungaan sa elementarya ang nailang pinakahait nga designer sa natad sa fashion. Ang paghimo nini sa women's ready-to-wear fall-winter coat nga himo sa 90% gikan sa biodegradable materials nga misalmon sa 2026-2027 na collection sa Paris Garnier na gipahimo nga gipasigarbo sa 15 ka mga master coat o gowns nga himo sa mga materials nga gikan pa sa basurahan. Usa ka talagsaon nga idea ang paghimo sa manindot nga design sa gown o gipildi ang mga disenyo sa mga dikalibring designer nga nag-edad lamang og 10 anyos nga anaa pa sa elementarya ang ijang pagtuon. Nagsugod ang talento ni Max sa edad nga 4 anyos din nakuha na sab nini ang world title sa Guinness World Record. Congratulations sa tiyo mo sa kabata pa ni Ja. Designer na. Gifted siguro si Ja. Gifted. Iyang mga siguro salma iya siguro nang gi-apply sa iyang mga nakatunan sa eskwelahan kalabit ang maghimo kag mga project coming from the gikan sa mga basurahan, mga waste materials. So iya siguro nang gi-apply iyang gihimo nga obra maestra. Himo siya mga gown, himo sa mga sako sa harina, sako sa kuan, sa katong mga biya na nga mga basura
Mga plastic. Mga plastic nga laong pa nila nga gilabay na basura na nahimong kwarta pa. Nakuha niya ang titulo sa Guinness World Record sa edad nga 4 anyos. Nagsugod siya pagpanahi himong mga design, mga coat, mga gown. Karon kay pang winter man ito, 2026 to 2027 winter coat ang iyang gihimo nga iyang gipresentar ang 15 ka mga master class coat o gown para maangkon ang titulo. Di ba? Kung dyan yung mga bata din na nagpakita na talagsaon na talento, suportahi. Kay base mapareho sa ining Jess Anyos, na kundi pinakabata na designer, fashion designer sa intiro ng kalibutan. Base na sa Guinness World Records. Bata pa pero aniidyan na talent o skills ang labuan pa ang mga taas-taas na edad ngadto na sa ija. Sa Fashion Week John dito sa gawa sa nasod sa Paris na kundiin may standing ovation John siya pag presentar sa ija mga designs. Kita man naton video ni Ija, may standing ovation sa mga tao at agkilaya kun uno an ija na talagsaon na talento nasa ka bata pa ni Ija an sumaya pa nakamugna na si Ija ng koleksyon, no? John iba na mga designer pipila ka tuig pa nila na taggagahin para na sa palambo pa sila talento pero si Ja Jess Anyos pero achievement na nakapahimutang si Ja ng koleksyon sa mga fashionable na mga naglaing-laing baro para na sa winter, di ba? So ang kayunik pa ang sumaya pa pipila sa mga materials niini ang gikan sa recyclable materials. So unique karadyaw ang ija na disenyo. Unta kung joy sa dingani nato na mga alam pa talento isa diri sa Pilipinas mas magana kon sa mga sikat sikat nga mga model, no? Buto lang imong artista hinimo nga obra maestra nga coat, winter coat. Lagi sukbot man ni kuan nya. Akong himo ra ba na sa sako sa rita. Man, pero no? at least ning daog. San dili makilayan, no? Kung imo lang taon di makilayan na ija na mga disenyo na joy recyclable materials kay unique paglantaw nimo ug sa manadaghan ang mga nubilin. Oy, maradyo na kumati anay sa atong mga suki pareho na kan Julian Celestine Bongabong kan Uncle Dars na watching live from Hinatuan, Surigao del Sur, kan Tristan Wyatt Gulay, kan Horaful Fajardo, og lakip isab kan Randy Artiaga Santesas na kundi nagpadayag sa ija na pasubo ngadto na sa kalit na kamatayon ni kanhi board member Edgar Sunnyboy Andanar ato pasubo ngadto na sa nabiling pamilya labi na sa ija na anak na si board member Aiken Andanar og ila na pamilya. Maradyo kumati isab ngadto na kan Pedro Plaza Bungabong Jr. na watching from Turil, Barangay Luna, Surigao City. Good morning usab diha sa may purok size Barangay Kagniog sa mga bisiro kang Ibilinda Bisiro on family nga naglantaw naminaw nagsuporta sa mga programa diha sa RMN DXRS sa purok size Barangay Kagniog. Good morning kanyong tanan. Good morning labi na anato mga atleta ug mga coaches nakasamtangan jari diri sa Surigao City para na sa pag-apil sa umabot na pagpahigayon ng Caraga Regional Athletic Games 2026. Good luck sa ato mga kabataan, mga atleta o mga coaches and staff na kundiin kuang padaan. Kompleto naman, no? Na nahidangat sila. Silom ang ato ang grand opening parade. Silom Domingo pa. Domingo ba dyan? 15. Alam mo lang ako sa Bano. 13 pa manggod kuman. Ay, advance call. Amo man, Friday the 13 gani. Alam pa na mga tao mag-igmat daw pag Friday the 13. Alam pa, depende rin dyan sa ijo. Kumuto ba ka mo sa swerte o di malas na hatod ng 13. Pero ako, pagto ko, swerte pag 13. Swerte dyan. Ano? Amo ba? Advance ba dyan? Hindi lamang. Pati-pati. Bitaw. Bagan, di pa dyan. Di pa dyan. Was lang pa nila. Bitaw. Yan ang oras para sa Operajon diri sa ito na programang Diretso Balitang Surigao. Sa ngayon, sa itong mga kaibanan diri sa control, sila ni Jeho Batan, lagip na isa mga kaibanan, si June Arpiliada, ato isa sa mga OJT, di ka na sa BSIT na Northeastern Mindanao Colleges sa NEMCO.
Inisa pa ninyo na Radyo Man Idol, Jojo Ferrol, Idol Gerson Galotera Fuentes. Tatak! Aremen! RMN News. Diretso Balitang Surigao. Oras sa tak, alas 8:35. Mga idol, nasinati ba niyo ang epekto sa adlaw? Sa